Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, yan, patuloy tayong lalaban sa kasikiman ng ilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kapal talaga niya, Mr. Maravilla. Ganon kakapal. Sinupalpal po ni Yossi Castro kanina. Sabi ni Yossi Castro, siguro unahin muna natin sa Office of the Vice President. Pagka post ng kanyang mensahe, sabay lipad padahig ni Sara Duterte. Approve na kasi yung kanyang budget. In just less than 5 minutes, inapprove ng Senado. Lipad agad po, mga kababayan padahig. Masaya na naman yung mga DDS doon, no? BP Sara back in The Hague after father's ICC appeal denied. Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Bel Hernandez, OMG, tama nga, after na aprobahan yung budget, abroad ulit. Sabi ni Bimbo, na-release na ang budget, kaya balik na ulit sa The Hague. Sabi ni Mel De La Torre, back to The Hague after the budget approved. Next destination? Sabi ni Manny De La Cruz Pastrana, may bahay din siguro sila sa The Hague. Magastos mag-hotel at tatagal pa doon si FPRRD. Lifetime na siguro. Sabi nga ng abogado ni si Kaufman, masaya si Kaufman po after na ma-denied. Sabi ni Kaufman, sa dahig na niya, magdidiriwang ng Kapaskuhan si Digong. Ito si Kaufman, mga kababayan, pakinggan natin. We believe, and we thoroughly believe that he should be released. He should be released. He's 80 years old. He's cognitively impaired. We will fight on. We hope that the evaluation, the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Sir, at this rate, and it's already December 1st, is it safe to say that, okay, for Christmas, it will be staying there for sure? Unfortunately, that would appear to be the case. Okay. I say unfortunately. And is there now other plans? Because like for the Filipinos, it's quite a huge thing. It's a lot of the glamour, for him spending Christmas at home, say in the Philippines. What do you expect now for Christmas? Does he say anything about it? Yeah. He wishes to spend Christmas with his family, as anyone would want to spend Christmas. He knows that he has a huge base of supporters outside who respect the International Criminal Court and wouldn't dream of interfering with the proceedings that are going on, quite contrary to submissions which are made by the Office of the Prosecutor. So all I can say sa ICC siya magpapasko, kaya lumipad na si Sara. Wala nang pag-asa. Makalabas siya. Pagbibigyan. I'm sure it will cheer him up. And we will make sure that he knows about it. Yan, sabi dito. The ICC, where former President Rodrigo is detained, will be observing court holidays on December 25 and 26, 2025. So, visits may not be allowed on these days. Unless the defense succeeds in negotiating special permission, Duterte's Christmas will be spent within the confines of his detention room. Duterte's legal team counsel Nicolas Kaufman confirmed this possibility, noting that the former president deeply wishes to spend the holidays with his family. Kaya lumipad na po si Sara papuntang dahig. Maganda sana yung proposal po, yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti. Sabi ni Attorney Cristina Conti, baka nga niya pagbigyan yung interim release pag nawala yung paniwala ng mga ICC judges na malakas pang impluensya ng mga Duterte. Makakatulungan niya kung si Sara at lahat ng mga Duterte, si Pulong, si Baste, pati si Omar Duterte, City Councilor ng Davao, lahat sila mag-resign. Pag wala na sila sa poder, baka niya makumbinsi yung mga ICC judges na wala na silang impluensya, pwede nang pagbigyan yung interim release.
Kaya lang, malabo po. Gagawin po yan ni Sara. Gusto na nga po na magpresidente. Gusto nang i-take over po yung Palasyo Malacanang. Pag ganun po, lalong hindi mapagbibigyan yung interim release. Tama po mga kababayan. So malamang hindi lang Pasko. Una yung Halloween. Todos Los Santos sa Dahig. Sunod Pasko. Sunod New Year siyempre. Sunod Valentine's. Sunod Semana Santa. Nauna na pala yung Semana Santa kasi March siya na, no? March siya. Pangalawang Semana Santa. Hanggang lifetime mga kababayan. Yan malamang ang kapalaran mga kababayan ni Digong. Sa bagay, yun ang sabi niya. Handa siyang mabulok sa kulungan mga kababayan. O ngayon, balikan natin si Jose Castro kasi si Jose Castro mga kababayan may press briefing kanina at naitanong itong sinabi ni Sara Duterte. Pakinggan natin si Jose Castro. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Fight what? Against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Natawa siya, no? Sino particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun lang po. Okay, thank you. Ngayon, yung iba pang mga issues mga kababayan na tinanong ng Malacanang press corps, pakinggan natin. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Any reaction po from the palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Mm-hmm. Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So, dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. End of quote. Pero po Yusek, parang inabonohan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari? Ganun po. Ganun po ang nangyayari. Wala mang problema. So hindi pa po sila kailangan pong bayaran kasi kung hindi na nababayaran, hindi po aandar ang pagtrabaho ng OP. Iba-ibang agency. At naka-flag po talaga ng COA ang OP. Kaya po nagbibigay na po ng mga demands ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Correct. Para din mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Meron po bang deadline na sinet ang OP para po makapagbayad na itong mga iba't ibang government agencies na ito? Meron po, nasa demand letter po nila, sa collection letter nila para po matugunan agad ng mga ahensya. At alam naman din po natin sa gobyerno, hindi yung OP may mga sinusunod na proseso. Ilan po yung deadline kung alam po ninyo? Hahanapin ko po muna yung demand letter para po mabigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan. Thank you po. Thank you po. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Maga po, Yusek. Yusek, follow-up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam na yung mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit nag-delay ang kanilang pagsusumite
ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila. Depende po sa sitwasyon. So, may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So, aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ng kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Salamat, Yusek. Thank you. Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yusek, PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH and District ni Ilocos Norte 1st District Congressman na Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mukhang politicized daw yung pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng 1st District ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with, for example, Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Si Presidente po, anong comment, Yusek, dun sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Thank you. Follow-up question, Jean Mangaluz, Philstar.com. Good morning. But would the palace be open to the possibility of a lifestyle check for the presidential son and the family given the allegations of corruption? Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na? Open po. Even before. Thank you. Let Narciso, DZRH. Mike, please po. Ma'am, hingi lang po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Decision po yan ng House of Representatives. So, yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman suspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinusunod ng Administrasyong Marcos na mali yung pagkaintindi ni Barzaga sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano pong masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa atin na nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-aresto na si Saldico? Maganda pong suggestion yan. Opo. Thank you po, Isaac. Thank you, May News. Ay, Marisa, sorry, rather. Ma'am, speaking of mga fugitives, meron na po ba tayong information as to the whereabouts of Cassandra Leong and ano po yung efforts natin to track her? Yeah. Actually, humingi po tayo ng response mula sa DILG. At ang sabi po ay sa kasalukuyan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. So, kung sino man din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating
law enforcement agencies para po magampanan din po ang pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya. In the same light, ma'am, i-request nyo ba ang taong bayan na picturean din siya pag siya'y makita katulad ng request ng DILG na gawin for Zaldico? Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng maaaring gawing paraan, maliit malaki na tulong, makakatulong po yan sa gobyerno para po maharap ang mga fugitives. Maraming salamat po. Good morning. Tugon lang po ng Malacanang regarding po sa sinasabi ni Zaldico kasi nakasulat, ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Zaldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya, hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas, kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? May effort na rin po ba na investigahan po ito? Una-una po, kung ang itunuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo ang sumagot ito. Kung sino man particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Zaldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan ito. Walang receive eh. Ay, salamat po, ma'am. Thank you. Next is... Good afternoon. Good morning po, ma'am. Itatanong ko lang po, President Marcos will extend the service contracts of COS and GO workers beyond December 31, 2025 in connection po to dun sa COA DBM Joint Circular Number 2 Series of 2024 na supposedly after this year, matatapos na po yung mga contracts ng nasabing workers. Magkakaroon po ng meeting mamaya. So, most probably by tomorrow, meron na po akong update sa inyo. Thank you po. Na-mention po kahapon ni Secretary Remulla na maaaring nasa Portugal si Zaldico. May directive po ba ang Pangulo sa DFA in coordinating with Portuguese authorities or officials para po ma-counter-check kung talaga pong nasa kanila si Zaldico? Sa lahat po na ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nag-utos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Zaldico, lahat po ng ahensya na concern dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Zaldico sa Pilipinas. Vance Fernandez, Police Files. BP Sara Duterte says that... So yan po mga kababayan, yung press briefing kanina ni Yusek Castro. Sinupalpal si Sara Duterte na after na ma-approve yung budget, lumipad uli pa dahig. Ayos na ayos po. Kasarap ng buhay po ni Sara Duterte.